Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Oh, pinakahuli nung isang araw, di ba? Na ginalita din natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Oh. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Duterte. Oo, at binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na out of character. Oo nga, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganon, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito pala ay naka-live stream, Nason, walang makapaglalabas ng maling informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya niyan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong kadibayan. Kwento sa kwento, tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na sa plenary kanya bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. Kasi ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga Ayun na nga kasi po, bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang protection na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang,
tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify. Kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. O yun ang aking pinload. Yun ang direction nyo. Oo. Yun ang tamang direction kasi naman talaga sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Yan. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung Hindi pangalan lamang nila. yun, hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito, At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayaw ko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala siyang gain dito Wala siyang interest. Wala siyang interest dito Di ba? Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganansya Ano pakinabang mo ron? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo.